So hanap muna ako ng ibang gagatasan sa NBA, laglag na yung Minnesota. So si PJ Washington nagpatama di umano sa Charlotte Hornets dahil umabot siya ng finals after non trade. Si Tyler Hero napakomment na lang sa live ni PJ Washington kung paano siya nakaalis sa Hornets. Ang last time kasi na nakapag-playoffs ang Hornets 2016 pa. Yung sinabi ni Tyler Hero, pwede kasi mai-connect yun kay Terry Rozier dahil ang sinabi ni Rozier noon, gusto niyang maramdamang manalo. Since umalis siya ng Hornets, nanalo naman sila kaso nalaglag pa rin sa playoffs. Yung mga fans ng Dallas nagpasalamat pa na si PJ Washington at si Daniel Gafford ang nakuha nila sa trade deadline. Yun naman talaga kasi ang backstory doon na bago kasi yung lineup ng Dallas. Katulad lang din ang nangyari ng 2022 na umabot sila ng West Finals. Ang headline kasi doon papasok ng closeout game, si Kuzma tumangging ma-trade sa Dallas. Ito kasi yung gustong kunin dati ng Mavericks. Sabi ni Kuzma, nag-champion na siya at alam niya kung sino ang contender na team. Hindi ang Dallas yun. May championship na rin si Kuzma. Ang headline kasi doon, si Kuzma ang mismong tumanggi. Pero wala naman siyang no trade clause. Kaya naging headline doon ng ibang content creator, tumanggi si Kuzma na disgrasya pa. Pero hindi naman kasi kailangan ng Dallas si Kuzma doon kasi ang kailangan noon defensive player at saka isang sentro. Kaya nakuha nila si Gafford. Ang pinaka-report talaga doon, tumanggi ang Dallas sa package na hinihingi ng Wizards na 2 first round pick kapalit ni Kuzma. Ang kinukuha talaga ng Dallas noon si Daniel Gafford kapalit ni Richaun Holmes at isang 2024 first round pick. Galing yun ng Clippers na napunta sa OKC via PG trade na ginamit naman ng Thunder sa swap dito sa Dallas. Kumbaga gamit na gamit yung 2024 first round pick na napunta sa Wizards kasi may nakaabang pa dong 4 na teams. So yung ibang backstory nun sa preview na lang ng Dallas versus Boston Celtics. Sa ibang balita naman, ang Golden State interesadong isama sa coaching staff nila si Darvin Ham para makatipid sa timeout. Actually ang dahilan talaga nun baka umalis si Kenny Atkinson. At kailangan ng Warriors ng pamalit. Kapag naman si Jimmy Butler naging available sa trade, susubukan ng Warriors na makuha siya sa Miami Heat. Pero hindi ganong kadali yun dahil nakaabang kay Butler yung Philadelphia na willing siyang bigyan ng malaking kontrata kung mati-trade siya dun. Kahit namang sinong star player ang kunin ng Warriors sa trade, mahihirapan sila dahil sa salary cap hanggat hindi pa malinaw yung kay Klay Thompson at yung sa kontrata niya. Wala pa kasing balita kung magi-stay ba si Klay sa Warriors pero base kay siya may mutual interest na ang Magic at si Klay dahil mag-o-open doon ng Orlando ng $60 million na salary cap. Kung magstay naman si Klay Thompson sa Golden State at kung hindi babaan ang kontrata niya plus andun pa si Wiggins, ang magiging available din ng mga first round pick ng Warriors ay 2025, 26, 27, 28, 29. Hindi nila magagamit yung magkakasunod na taon. Isa pa, at kung sinong player ang interesadong kunin ng Miami Heat sa package mula sa Warriors. Obviously, ang isa doon si Kuminga. Si Wiggins, 50-50 pa doon dahil iba ang patakaran ni Pat Riley. Iba kasi yung senaryo sa Utah Jazz trade dahil kukunin lang ni Danny Ainge kung ano ang mapipiga niya sa trade para kay Markkanen. Si Pat Riley, ilang players na ang nawala sa Miami dahil nagkakaroon ng issue sa labas ng court. Ang critical sa free agency yung unang 2 araw kasi andon yung mga biggest free agent. Oras na si Klay ay nag-intay pa ng 2 araw tapos umalis din, mahihirapan makakuha ng kapalit doon ng Golden State. Pwera na lang sa trade. Ang Lakers interesado makuha si Klay Thompson mula Warriors dahil ang tatay niya naglaro sa Lakers at hometown ni Klay ang Los Angeles. Kahit si Snoop Dogg na super fan ng Lakers nagpetisyon na kunin ng LA si Klay Thompson mula sa Warriors. Since trade deadline pa, ang report din naman na interesado ang Lakers na makuha si Klay sa free agency. Pero so far walang salary cap doon ng Lakers para kay Klay Thompson. Dahil pasok pa si Klay sa 4 years max contract bago mag-over 38 rule. Halos pareha sila ng senaryo ni Paul George. Pero yung kay PG meron pang natitirang player option. Si Klay Thompson walang kontrata. Ang Warriors din ang makakapagbigay ng malaking contract kay Klay dahil sa bird rights. Kaya ang tinitingnan ni Klay ngayon yung value niya sa market.